Etong topic natin ngayon is environmental journalism, ah, developmental journalism at yellow journalism. So, etong mga klase ng journalism na to rampant o laganap sa buong Pilipinas. Sa Pilipinas na lang ako magko-concentrate, no? Yung environmental journalism, yun daw yung bribe na ibinibigay nung ini-interview sa interviewer para siya magkaroon ng traction, maging viral siya kumbaga sa social media. Merong recently na lumalabas kaya ako na-vlog to dahil yung dalawang TV journalist daw tumanggap ng bribe galing dun sa isang kandidato ng eleksyon na natalo. Di ba? So, yun na yun. Hindi ko na babanggitin. Alam nyo naman. So, environmental journalism pala yun. Yung perang natatanggap is, yun yung envelope. Yung envelope, ina-assume may laman na pera. O cheque. Hindi natin alam kung magkano. Pero dinay naman nung dalawang journalist na kilala ng mga Pilipino. And then yung developmental journalism naman, yun naman ang focus nun is yung progress ng Pilipinas o ng bansang Pilipinas. Yun yung progress niya. No, yung developmental journalism, yung economic and social progress ng mga Pilipino. At syempre, nire-report din niya yung mga paglaban sa mga social injustices na, yung mga, basta doon lang siya nakapokus, yun yung developmental journalism. Pag sinabi mo namang yellow journalism, yan, sa mga dyaryo, ano ba laman ng mga dyaryo at magazine ngayon? Kahit nung panahon pa ng mga bayani nila Jose Rizal, uso na yung yellow journalism. Actually, thankful ako kay Sir Rio Magkamit na nabanggit niya to at naituro niya tong yellow journalism na to. Binalikan ko lang. Kasi how many years na since high school ako na, I've been fourth year high school ako, 98. So, that would be 27 years. So, binalikan ko lang siya. Actually, na-vlog ko na to dati, pero ulitin ko na lang, yung yellow journalism focuses on sensationalism and exaggeration. Yung mga scandalous na news over facts. No, yung iskandalo, mas focus sila doon. Mas focus sila doon sa lahat ng mega pagdating sa print media. Yun yung nababalita. At kahit ngayon online, uso na rin yan. Mas focus sila doon sa scandals kaysa doon sa positive na nagagawa ng isang celebrity o ng isang politician. So, yun yung maganda na tututunan natin ngayon. So, yun lang po.